Simula sa Huwebes, half-day na muna ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Pero ang isang eskwelahan sa lungsod, hindi na mamomoblema kahit mainit ang panahon. Alamin kung bakit sa ulat ni Melales Moras. Ngayong sobrang init ng panahon, malaking hamon sa mga eskwelahan ang bentilasyon para makadaloy ang hangin sa mga silid-aralan at guminhawa ang pakiramdam ng mga mag-aaral. Pero sa isang pampublikong paaralan sa Maynila, hindi na problema yan. Dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Maynila, isang bagong tayong state-of-the-art 10-story building ang inulunsad. Mayroon itong higit 200 fully air-conditioned classrooms, may basketball court at football field, library, canteen, auditorium at iba pang pasilidad. May mga elevator pa at malalaking comfort rooms na mapakikinabangan ngayon ng mga mag-aaral. At syempre, makukumpleto ba ang pag-iikot natin sa eskwelahang ito kung hindi natin sisilipin ang isang classroom? Tara, samahan niyo ako. Ayan, pagpasok pa lang dito sa isa sa mga classroom, ito yung naka-assign para sa kinder, talagang mamamangha ka na sa lawak ng paligid. Tamang-tama yung mga bintana malalaki, kaya talagang makakapasok yung hangin. At syempre, nako, may 2 aircon pa dito, no? At talagang sakto sa mainit na panahon kasi perfect yan. Tiyak na hindi na mainitan yung ating mga mag-aaral, baka jacket na yung hilingin nila. At ito nga, meron ding 2 electric fan. Kung gusto mo munang ipahinga yung aircon, may mga electric fan din. Ito naman yung mga upuan dito, no? Sakto yan para sa mga bata lang. At syempre, para naman mas maginhawa, hindi siksikan, kundi talagang may sapat na space pa para sa kanilang mga aktibidad dyan sa gitna. Pero syempre, no, isa rin to sa mga highlight talaga ng eskwelahang ito. Ay meron silang mga magagandang CR tulad niyan. Syempre, para komportable ang pagsi-CR, lahat dito ng CR ay may bidet. Isa lamang ito sa mga paaralang isinaayos ng lokal na pamahalaan ng Maynila para paghusayin pa ang edukasyon sa lungsod. Mula sa mga guro hanggang sa mga estudyante, lubos naman ang pasalamat lalo pat sumakto ito ngayong sobrang init. Walang imposible kung ang mga namumuno ay mahusay at nagpapahalaga sa edukasyon ng mga batang Manileño. At nangangako po kami, 10 ng aking mga kaguruan, ng aking mga non-teaching personnel, sa tulong ng aming mga masisipag at supportive na parents, na aalagaan po namin, pagyayamanin, at mamahalin po namin ang paaralang ito. Bukod naman dito, patuloy ding tinututukan ng lokal na pamahalaan at DepEd ang sitwasyon sa iba pang eskwelahan sa lungsod. Sa katunayan, dahil sa matinding init, mula April 11 hanggang May 28, ipinag-utos na rin na half-day na lang ang face-to-face classes sa buong Maynila. Sa Kamara naman, sari-saring mungkahi ang mga kongresista para matugunan ang epekto ng mainit na panahon sa sektor ng edukasyon. Yung strategic, no, yung pangmatagalang solusyon natin dito, syempre damihan yung classrooms. Pangalawa, dagdagan yung ventilation sa mga eskwelahan natin. Sabi nga nila, edukasyon ang isa sa mga susi para sa tagumpay ng isang individual. Kaya naman, mapa-local o national government, tinitiyak nilang tututukan nila ang sektor na ito at patuloy na bubuhusan ng pondo para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Mula rito sa Maynila, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.